dahil sabi nga ni Kris Aquino ay gumaganda na po ang kanyang sitwasyon ngayon sa Amerika. Pero bakit ganon? Ang dami lumalabas na kwento na hindi pa rin daw ganon kaganda ang kondisyon ni Kris dahil nagiging aktibo na naman daw ang kanyang autoimmune. Para kay Nadine Lustre, ang aga ng kanyang pagkamulat na, alam mo, vegan na siya ngayon na puro vegetable po ang kanyang kinakain, yung puro organic. Mukhang sausgado ito matutuloy dahil patuloy po ang pakikipag-usap ng Tito Vic and Joey sa Divina Law Office. At ang sabi po ng mga expert, sabi nga ni Senator Tito Soto, mas magandang gamitin nila ang titulo at ang salitang Dabar Cards para mas marami silang hahabulin. Mahal po namin kayo, mga kachika namin sa iba't ibang dako ng buong mundo. Muli po, hindi kami mapapagod sa pagsasabi at pagtatawid ng maraming salamat po. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan, halakakan, hulaan ng mga blind items. Tama, Romel? Tama, maraming kwento ang maririnig nyo. Dito lang yan, kaya tutok na. At syempre, ano naman kaya kahihinatnan ng karir niya ngayong episode na ito? Bari ko to, Wendell Alvarez. Siyempre, sabihin natin na hindi humuhupa ang mga chika at mga intriga dito sa loob na at labas ng Showbizlandia. Dapat talaga hindi humuhupa. Okay. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Atin po itong show na to Inyo, amin, ating lahat. At ito po ang Showbiz Now! Ang pag-asa po nating lahat dahil sabi nga ni Kris Aquino ay gumaganda na po ang kanyang sitwasyon ngayon sa Amerika sa paghawak po ng kanyang Indian doctor na si Dr. Sudhir Gupta at ng kanyang mga kapanalig sa klinik. Pero bakit ganon? Ang dami lumalabas na kwento na hindi pa rin daw ganon kaganda ang kondisyon ni Kris dahil nagiging aktibo na naman daw ang kanyang autoimmune. Ito nga nakakapagtaka na Ito nawala na naman sila sa social media. Pero merong ugong na lumalala. Bakit pag merong post sila, maganda ang balita. Pero pag wala silang post, negatibo ang lumalabas. Bakit kaya? Ayan. At saka eto po si Kris talaga kapag ka maganda na ang kanyang kondisyon, nandun yung kanyang pasasalamat. Dahil siguro yun ang naririnig niya sa mga doktor na tumitingin sa kanya. Pero kapag siguro medyo gano'n naman ang doktor sa pasyente, di ba? Binubuhay yung pag-asa. Hindi, at saka yung mag-ingat tayo. Dahil meron na naman na nagiging active na mga, alam mo na, yung mga ganon. Siguro, dun nang hihina ang kanyang kalooban. Kasi asang-asa na talaga siya na ano talagang na-locate na, nahanap na. Nahanap niya na yung doktor na gagaling sa kanya. Na magpapagaling sa kanya. At saka yung sakit, kumbaga na-arrest na. Correct. Yung term na yun, yung na-arrest. Nalaman na po ang pinaggagalingan, nalaman na kung anong ugat, kung ba't ang dami niya mga allergies. Pero bakit ganito? Hindi pa rin po siya tinatantanan, lalo na nung ibalita niya yung gamot. Anong sabi ng kaibigan mo? Ang sabi ng kaibigan ko, yung nanay niya umiinom daw ng ganon, na sabi niya, hindi lang para sa cancer yun, kundi meron pang para, yung gamot na yun, meron pang pinag-aanuhan. Na ibang iba pa. sakit. Iba pa. Katulad siguro yung mga allergies. Na ganon daw. Kaya nung nagulat siya, ay parang, Pero markado sa mga doktor yung binigay niyang gamot para sa cancer talaga yon. Kung ako sa kanya, hindi ko ilalabas yung mga gamot na iniinom, hindi ko ilalabas kung ano yung proseso na pinagdadaanan niya. Gimbalin na lang niya ang buong mundo. Magaling na siya. Kasi doon lumalabas na sinesearch lahat ng mga tao nakakabasa kanya kung saan nagmula. Ngayon, pag may nakitang merong ganitong sakit to, ginagamot to ng sakit, lumalaki to yung kwento iba-iba, diba? Ginagawa siyang content. Correct. Ng mga doktor sa maraming vlog, diba? Totoo. Yun, iniisa-isa talaga yung mga gamot na sinasabi niya na ganito, umiinom ako ng ganito at ganito, ganyan ang ginawa sa akin. Natural, mga doktor ito. Iisang hanay ito. Ano kaya itong prosesong ginawa sa kanya? Bakit kaya pinainom siya ng ganito? Bakit kaya ganito sinasabi niya? Doon nag-uugat. At saka, alam mo naman yung mga tao, lalo na sa atin, di ba, pag sinasabi mo, ay, may sakit akong ganito. Hindi ba ikaw nung uminom ka ng ano bang gamot na iniinom mo?
O diba, sasabi mo ganito, ganyan, nagamot ganito. Eh, siyempre, ikaw naman, kasi parang pareho kayo nararamdaman, yun din yung gamot na bibilhin mo doon. Nagse-self-medicate. Oo, sa butika. Nagse-self-medicate na bawal Bawal po. yun, oo. Dapat po talaga ay nakikipagkita tayo sa ating doktor at ang ating doktor po ang bahalang magbigay sa atin ng nararapat na gamot para sa ating sakit. Tama. At Okay lang yun na sinasabi niya, I am taking a medicine, huwag ng pangalanan. Tama. I'm taking a medicine like this 3 times a day. They also told me to chew this one, na ganito, ganyan-ganyan ang frequency ng pag-inom. Pero wag ng pangalanan yung gamot, yung brand. At saka yung mga procedure na ginagawa sa kanya, di ba yung katulad ng pag kinukunan siya ng dugo, ilang beses kinukunan siya ng nag-iisip tuloy yung mga tao, kung ang sakit niya ganito, bakit, di ba? Bakit palagi siyang kinukunan ng dugo? Yung mga specimen. Oo, naiisip ng mga vlogger, yun ng mga doktor, naglalaro sa isip nila, anong sakit? Di ba? Nag-iisip sila kung ano-ano mga at sakit. saka nakakaloka pa yung sinabi niya, di ba? O ayan, parang hindi niya na-google niyan. Ito na yung gamot, di ba? Sabi yung parang ganun. Yun na nga nauuna yung kwento niya. Tapos parang siya nag-educate sa mga tao kung ano yung kanyang iniinom. Ang hindi niya alam doon, napakarami pong nagwa 1+1. Lalo na po ang hanay ng mga doktor. Katulad nga yung sinabi ng isang kaibigan ko, ba't umiinom siya ng ganito? Eh yan ang ibinigay sa mami ko bago na wala. Ayun, tama. Di ba nakakatakot kasi kung iisipin mo na hindi naman hinihingi yung mga impormasyon na dumarating na lang na bakit ganyan? Dapat hindi. Diba? Hayaan natin na gumalaw ang proseso ng kanyang pagpapagamot sa normal na paraan. At mas maganda kung mismong si Dr. Sudhir Gupta ang magpapa-interview at sabihin talaga ng punto por punto kung ano talaga ang nakita nilang sakit ni Chris na meron naman palang gamot at may lunas. Diba? Mahirap talagang ginagawa siyang guinea pig. Parang ganon. Talagang ginagawa siyang content. Kaya pala kung minsan pala, di ba, pag binibigyan siya ng gamot o pag ini-inject sa kanya yung isang gamot, di ba, sinasabi, ay, wait muna, for what? For ano, ba talagang tinatanong niya ang nurse? Siguro, para ma-explain niya. Parang ganon. Para ito yung pinasusulat ko sa IG. Ay, kailangan malaman ko to para I know what to do, what to write about. Parang ganon. Mas maganda siguro na manahimik na lang muna si Chris Aquino tungkol sa kanyang gamutan. Pinakamagandang paraan yon. Total naman, pag tayo nagpapagamot, hindi naman natin ibinubuyang yan sa publiko na nanggaling ako kay doktor ganito at ganyan. Sinabi sa akin na stage 5 na pala yung ganito. Yung ganyan, di ba? Tama. Kailangan talaga, personal. Correct. Huwag na nating ibahagi pa sa buong mundo ang nagaganap sa ating nararamdaman. Yun lang naman yun. Pwede lang magbahagi pagtapos na ang gamutan. Yun at ang maganda. ikaw ay talagang nakalabas na sa tunay na problema. Correct. At gumaling ka na. Anong gusto mong sabihin kay Chris? In English para she would understand you. You know, Chris, whatever. Chris? Toothpaste ba ito? Okay. You know, Chris, whatever you do not be just tell to the people, or do not put in your social media regarding whatever medicine that you take. Because the people here, especially here in the Philippines, whatever the name of that medicine, you just take it and to make a self-medication. Ay, sasabi nga lang natin na bawal ang self-medication. Kailangan kumukonsulta tayo sa doktor. Yun nga yun. Ang sabi ko, Tagalogin mo na lang. Tagalogin. Ang sabi ko, kung anong may yung mga gamot na tinitake niya, huwag niya ipapakita sa social media. Kasi, alam mo naman yung mga tao, pag nakakita ng pangalan ng gamot, nagsi-self-medication sila without the consultation of the doctor. Yung mga gumagaya. Yung gumagaya sa kanya. Kantahan mo siya. Para lumakas ang kanyang kalooban na siya ay talagang gagaling. Ayan na. Kakantahan ko siya ng Please forgive me whatever please forgive me. Yan ang Bryan Adams. Yan din Bryan Adams. Please forgive me. Dan. Yun ang Bryan. Forgive me. Don't deny me. Yun. Bryan Adams. Ang bida sa video niyan, aso.
Ay, oo, yung Alam aso din na natin. Na pumasok sa recording room. Di ba? Pero hindi ka tulad ng pusa na nabag. Na nakatakbo pa. From the 12th floor. Yun, pero syempre po, tayo'y mauuwi pa rin sa iisang hiling natin na harinawa po, isa sa mga araw na ito ay sorpresahin tayo ni Chris Aquino ng isang magandang balita na talaga pong wala na tayong dapat pang ipag-alala sa kanyang kondisyon. Gumaling sana siya. Yes, yan ang hinihiling naman natin. Oo. Yan ang ipinagdadasal natin sa kanya. At hindi tayo napapagod sa paghawak sa pag-asa na magiging ligtas si Chris anumang kinapag-aalala niya. At saka yun din naman ang pakiusap niya sa atin na patuloy lang ang ating Wag daw tayong mapagod Pagod. sa pagdarasal. Yun naman yon. Okay? At eto naman, magandang balita ito. At ako'y natutuwa. Para kay Nadine Lustre, napakaaga nung pagkamulat. No? Opo. Ang aga ng kanyang pagkamulat na, alam mo, yung mga ganitong bata na bigyan na siya ngayon na puro vegetable po. Ang kanyang kinakain, yung puro organic. Galing. Di ba? Mahal ang organic. Ay, mahal yun. Yung Kailangan hindi po talaga. ini-sprayan. Hindi, yung wala. hindi nilalagyan ng fertilizer. Correct. Yung talagang namumunga, tumutubo, namumunga ng natural. Hindi Di ba? na siya kumakain ng karne. Kasi alam mo, Isda. kasi Oo. alam mo, napuntahan ko yung isang farm doon sa Batangas. The farm. Grabe, ang kinakain mo pag umaga, puro gulay at galing doon sa tanim nila. Hindi sila bumibili sa At labas. saka nakakatawa nga, di ba, yung mga bulaklak, yung mga roses, Oo. gumamela. Akala natin pang adorno lang o panlagay sa simbahan o sa florera. Kinakain, Oo, kinakain pala yun. Ginagawa ensalada Oo. yun, yung mga ganon, Oo di ba? nga. Kaya, ganun na po ang pagkain ni Nadine Lustre ngayon at hindi na po siya bumibili ng mga branded bag or anumang bag na gawa sa leather. Yes. Dahil para sa kanya, balat yan ng hayop. Ang galing. Ay, At saka, makikita mong mahal niya na ang sarili niya. Oo. Sobrang Oo. mahal niya yung sarili niya ngayon. Conscious na siya. Correct. Health conscious talaga, di ba? Hindi man na ibig sabihin na nagtitipid siya o nag-ano siya. Hindi. Kung talagang gusto niya Meron lang, siyang panggastos. Oo. Meron siyang pambili. Pero dahil naniniwala siya na malaki ang nagagawa sa ating katawan ng mga gulay na organic. Correct. At saka Tama. binabago niya na yung lifestyle niya. Oo, tama. Totally lifestyle niya. Pati yung pagpunta sa, nagpapaganda na rin siya. Ay, oo. Nasa clinic, Totoo. di ba? Nagpo-post na Oo, siya. totoo. Ako, dahil probinsyana ako, magulay ako. Ayun. Talagang tama. mahilig ako sa gulay. Lalo yung mga talbos-talbos ng mga kalabasa, ng ampalaya. saluyot. Gusto ko yan. Saluyot, At saka yung kangkong. kasi inyo ko nga na ano yung sa amin, ay yung bunga ba ng malunggay? Oo. Yung sa amin Yung hagod. yung sa amin nung una, hindi yan ginugulay eh. Sa amin, nung isama kita, nakakain ka Nakakain nun. ako, sabi ko Sarap dito kaya. pala, At ginugulay. napaka masustansya ng Oo. malunggay. Hindi ba si dating Senador Manny Pacquiao? Mm-mm. Ano ba ang kanyang isinasahog sa ulam? Di ba malunggay? Malunggay, oo. Mga malunggay pandesal, ganun-ganon. Yan, sarap. Napaka masustansya nun. Kaya Di ba? nga eh. Tayo kaya, mag-vegan na rin tayo. Ay, Naku. No? kaya ang mo mahal- ba, Romel? Ang mahal kasi niyan eh. Pwede naman ako kumain ng vegetable lang, pero wala na. Huwag organic. Umuwi ka sa amin. Sa amin kasi nasa bakuran lang. Ay, oo. Ayan. Nasa Tanim. bakuran lang. Tanim Oo, talaga. tanim oo. sa aming bakuran. At talagang paggulay ang inihain mo sa akin. Buro ang sausawan, sigarilyas, talong, tapos sigarilyas, talong, sitaw. Ay, panalo na. Tapos na ang buhay. Kaya pag pinakbet yung dala-dala yung ulam, Ay, kasi oo. kompleto talaga Tama. yun. May patani pa. Oo. Ay, manood kayo ng mga vlog tungkol sa mga pagtatanim ng organic. Pwedeng galing Vietnam, Thailand, Korea. Ako talaga yan ang tinututukan ko. Ang dami kong natututunan. No. Di ba? Ako gusto ko sana tutunan yan kasi di wala naman ako mataniman eh. Wala kang lote. Oo, wala akong Oo. lote. Alam mo, kahit paso ngayon, kahit hotel Ay, yan oo. ng soft drinks na pag-aanuhan Oo, na. nakita ko ngayon yung isang nasa condo siya. Oo. Yung mga bote lang ng mga Oo, tinataniman ilalawit mo lang na nalalawit gano'n. to. Yun ngang mga di ba? Pagka gusto mong makatikim ng mga gulay na pambintana, nandyan lang, Alam mo sa Canada, may kilala kami. Yung mga stuffed na hayop, yung ginagawa na kunwari kuneho, mga ganon. Hinahabol yun ng mga kabataan doon, na against Ay, sa, ganun? sa pagpatay ng hayop para gawing Ay. pang-adorno sa katawan. Oo. Dapat naman talaga, di ba? Oo, Yun. Kaya si Nadine, kitang-kita mo, napaka... Oo, ang ganda ngayon ng ganda katawan. Oo. Ganda-ganda ng katawan. Yun, di ba? June 7 po ngayon, mga kachika.
pulang araw po ito, lalo na sa mga taga-subaybay ng Tito Vic and Joey at ng Dabber Cats na bumaklas na po sa Tape Incorporated. Kung matatandaan po natin, sa panayam po ni dating Senate President Tito Soto kay Pinky Webb ng CNN Philippines, ay sinabi niya na ngayong araw na ito, June 7, 2023, sila mag-a-announce at kukumpirmahin nila kung saang network na po sila lilipat. Marami pong nakaabang. Ito po ang araw na pinakahihintay ng ating mga kababayan na ngayon pa lamang po ay talagang sabik na muling mapanood ang Tito Vic and Joey at ang Dabber Cats sa Eat Bulaga. Ayon po sa aking source na may malalim na nalalaman tungkol sa mga ganitong transaksyon, ang sinabi raw po ni Senator Tito Soto, sa lahat ng kanilang mga nakausap ay may isa silang tagapamuno na itinatangi. Napakadaling kausap, napakadiretso, talagang ibibigay daw po ang lahat-lahat ng suporta sa kanila kapag doon sila lumipat sa naturang istasyon. Marami po ang nagpapalagay na ang TV5 na nga po itong lilipatan ng Tito Vic and Joey at ng kanilang Dabber Cats. At mga kachika, narito na po ang matibay na ebidensya na ang TV5 na nga ang magiging bagong tahanan ng Tito Vic and Joey at ng Dabber Cats. Ngayon ay marami po sigurado ang nagtatanong, ano na po ang mangyayari sa noontime show ng DOS, ang It's Showtime. Sa June 30 po ay matatapos na ang kontrata ng It's Showtime. Sa ngayon ay marami po ang nag-aalala para sa It's Showtime. Paano nga naman po ang mangyayari kung lilipat na talaga ang Tito Vic and Joey, ang Dabber Cats para sa Eat Bulaga sa TV5? Ano na ang magaganap? Iuurong po ba ng oras ang It's Showtime? Ilalagay ba sila sa gabi? Dahil ang alas 12 po ng tanghali ay talagang propiedad po yan ng Tito Vic and Joey ng mahigit ng 40 taon. Pwede rin kaya na sila ay mag-back to back? Mauuna muna ang Tito Vic and Joey sa Eat Bulaga at pagkatapos ay kasunod na ang It's Showtime. Marami po talagang haka-haka na nabubuo ngayon at ang dami ring nagsasabi na wala na raw po sa eksena si Mayor Albi Benitez dahil ang magsosolo na lang ay ang TV5. Ngayon po yung tungkol naman sa kaso ng pwede pa bang gamitin ng Tape Incorporated ang titulong Eat Bulaga at ang salitang Dabber Cats. Marami po ang mga espekulasyon na kumakalat ngayon. Sinabi na po ni dating Senate President Tito Soto na ang titulo po ng kanilang programa ay kay Joey De Leon, ang Eat Bulaga. Ang theme song naman po ay kay Vic Soto. At lagi po niyang sinasabi, maging sa mga international law, ang content creators ang siyang may-ari ng titulo. Aabangan po natin kung ano magaganap dahil ginagamit pa rin po ng Tape Incorporated ang titulong Eat Bulaga at madalas pa rin nilang sabihin ang salitang Dabber Cats sa kabuuan ng kanilang programa ngayon. Ito po ay inaabangan ng ating mga kababayan. Hahantong po ba sa demandahan ang namamagitang sigalot ngayon sa pagitan ng Tito Vic and Joey at ng Dabber Cats at ng Tape Incorporated? Marami na pong nakakaalam na mukhang sa husgado ito matutuloy dahil patuloy po ang pakikipag-usap ng Tito Vic and Joey sa Divina Law Office. At ang sabi po ng mga expert, sabi nga ni Senator Tito Soto, mas magandang gamitin nila ang titulo at ang salitang Dabber Cats para mas marami silang hahabulin. Napaka-metikuloso po ng problemang ito. Napaka-sensitibo po ng kasong ito. Tinanong din po si Senator Tito Soto sa aspeto na itinuloy po ng Tape Incorporated ang noontime show na Eat Bulaga. Hiningan po siya ng pahayag kung anong masasabi niya sa mga bagong hosts ng programa. Dito po ay tikom ang bibig ni Senator Tito Soto. Ayaw po niyang magsalita. Hindi po siya magbibigay ng anumang pahayag dahil para sa kanya ay hindi magandang tingnan na siya mismo na isang personalidad ang magsasabi ng hindi
kagandahang salita tungkol sa kanyang mga kasamahan sa Hanay. Basta't ang sabi lang niya, napakaganda lamang po at napakasarap na namnamin ang sinasabi ng ating mga kababayan na saan man po mapunta ang Tito Vic and Joey at ang Dabarkads ay dalawang kamay pa rin silang susuportahan ng ating mga kababayan. Bagamat nalaman niya na puro negatibo ang mga komentong natatanggap ngayon ng Tape Incorporated sa kanilang programang Eat Bulaga pa rin, ay hindi po siya nagsalita. Hayaan na lang daw po natin na ang taong bayan ang humusga dito sa mga bagong hosts ng iniwanan nilang noontime show. Wala po siyang gustong sabihin. Tao na lang daw po ang magsasabi kung ano ang kanilang saloobin. Hindi po yan manggagaling sa Tito Vic and Joey at sa mga Dabarkads. Abangan na lang po natin mga kachika kung saan patutungo ang problemang ito. Mauuwi na po ba ito sa demandahan? Yan po ang ating aabangan mga kachika. Maraming salamat po. Hay nako! Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Naku, maraming salamat po of course sa ating mga kachika. Sina Rhea Reyes, Tito Manny and Tita Norsky Garcia, salamat po sa pagre-recruit ng mga CFMers at SNNers. Salamat po. Neneng Putot Gensoli and Joseph, mag-iingat kayo dyan sa LA. Salamat sa pakikipagkita at pagbibigay ng importansya sa amin at pagdalaw. Iram Lia, di ba? Herminia Carion ng Daly City, salamat sa iyo anak. Frank and Helen Huergas, Rene and Roma De Leon, mag-iingat kayo palagi. Let Kukabo, salamat sa iyo anak sa pag-alala. At syempre ang Reyna ng Sydney, Miss Catherine Amos. at si Tito Jerry at And the most generous woman of all time, Dunya Lily Chua. Yon! Maraming salamat sa inyong suporta. Sino magbabato? Ito na nga. Our subject for today. Hi, teacher! Oh, yes, teacher. Ito siya isang female young star. Young female star. Young female star. Ah. Ito pala siya, nung una, maraming nagkakaano sa kanya kasi dahil sa maamo niyang mukha. Maganda. Oo, maganda siya. At saka siguro, pero yun pala ay panglabas lamang. Nakaanyuan. Pero sa loob niya pala, mayroon palang mga Hindi kagandahan. Hindi kagandahan. Okay. So, kasi ito siya pala, may maraming mga nagsasabi ngayon na itong female young star na ito na may pagkasupladita. Ay. Oo. Suplada. Oo. Kaya hindi nga siya na nabibigyan ngayon ng mga project ng network. Kasi nga, siguro, baka yung mga, alam mo naman, pagka kinalaban mo yung production. Ay, oo. Pag nagmi-meeting, outcast ka. Oo. Ibibigay pala ng ang pangalan mo, sasabi, Wag gumagano na. Bibigyan lang kami ng sakit ng ulo niyan. Tapos kung gusto mo pagbigyan natin, sige isang scene lang, patay ka agad. Ay. Oo, gano'n ang mga production. Binabari lang kanyang role. Kasi ito pala siya, itong female young star nito, napakasama pala na ugali. Huwag naman masama ang ugali. Sumpungin na lang. Sumpungin na lang. Oh. Pag napakasama ng ugali, sobra namang yun, parang wala nang itinagong ganda. Kasi alam mo, ito sumpungin kasi, pero siguro masama ng ugali. Kasi alam mo kung bakit? Pinili niya. Ibinalik ka Siguro lang. mas matalaga ang ugali. Hindi kasi, pagka may nakikita siya ng mga senior star, Ay, dinadandaanan niya lang. Ay, hindi kinikibo. Hindi niya kinikibo. Hindi nagbibigay pugay. Ay, hindi mo lang nagbigay. Siyempre, dapat magbigay pugay Kaya pala ka. merong isang actress na sikat at magaling. Ang sabi, may nakapagkwento sa kanya na ito daw babaeng to ay lampas-lampasan. Hindi daw nagbibigay pugay sa mga veteran star. Sabi niya, subukan niyang gawin siya kayo, sasapaking ko siya. Ay, naku. Grabe Oo, yun. grabe. Sasapaking ko siya. Kasi dapat naman. Siyempre dapat naman talaga kasi pag, hindi ba bago naman kayo kasi mag-start ng isang teleserye, alam mo naman kung sino yung mga artista. Sa casting. Oo, sa casting, di ba nando? At kung ikaw junior star ka, pag nabasa mo yung mga pangalan doon, kung hindi mo sila masyado makita ang mukha, isi-search mo, di ba? At itatanong mo, ano bang itsura nito ni ganito? Oo, tama. Para nga yan. pag pumunta ka doon sa set, makikita
makita mo, siyempre magbigay sila pugay pala ka. yun. Oo. Oo. Magpakilala ako po. Hindi si mo naman ganito. kailangan magbeso eh. Ay, hindi, Magandang oo. gabi po, good evening Yes. po. Napakalaking bagay na nun. Oo, kasi Okay. siyempre sasabihin ng mga senior, ang napakabait naman ito kasi nagbibigay pugay. Marunong Oo. rumispeto. Puro siya, wala ka respeto sa Oh. mga senior star. Hmm? Oo, dinadandaan niya. Parang wala lang sa may nakita. Parang feeling niya siguro, gusto niya siguro siyang unang babatiin. Ay, wala pa nga siya napapatunayan. Teka naman. Oo, kaya nga wala nga sa project ngayon eh. At saka wala pa siyang napapatunayan para siya ang una munang Kibukin. batiin Ano to? Ay, ng oo. mga veteran stars. Teka naman muna, di ba? Ang nakakaloka talaga siya. At kaya siguro, ito siya hindi siya masyado talaga inaano ng mga network. Kasi wala siyang ka PR eh. Dapat kasi, una-una kasi maano yung Ma-PR. PR mo, ma-PR ka. Sige, andyan na kami. Mhm. Ipagpalagay ng naniniwala kami ni Romel Oh. at ang ating mga kachika tungkol sa kwento mo. Mhm. Asa ng clue? Asa ng resibo? Ayan. Asa Hi. ng pruweba? Basta ito, ang kanyang pangalan ay ito palaging hinahanap ng mga bata na gustong paglaruan. Mga batang babae ay hindi lalaki. Ay! Oo. Ganda. Kaso, dalawa to eh. Ay, dalawa ba yun? Oo. Dalawa silang magkapangalan. Oo. Ako gustong gusto ko. Ay, Alam mo oo. na. Oo. Gustong gusto ko yung kapangalan niya. Ay, yung isa, mabait Oo, yun. oo. Eh, parang ibig sabihin ito. Para kung sa ano pa hindi kaya ito siya si ano ba yun, yung drama nung una ng Mara Clara, di ba may supladita, di ba? Si Mara nga, tsaka si Clara. Oo, yun, oo. Oo. Ano problema? Oh, Kaya si, para daw Mara Clara. May supladita. Men. Oh. kaya siguro, pero siyempre dalawang pangalan. Yung isa kasi mabait. Oo. Ito siya, hindi talaga siya masyadong mabait eh. Oo. Yung mga apelyido nitong blind item mo, isang hotel Ay, sa isang probinsya. Ay, oo! Malaking hotel dito. Oh. Hindi naman siguro 5-star. Pero malaki ito. Malaki ito at kilala ang hotel na ito. Parang mayroon din dito. dito na sa Timor. Ay, oo. Yan sa Meron. Timor. Parang pag-aari ng isang producer. Yun! Tama! Oh, ay, ganun. Malditix palang batang to. Oo. Nasa itsyo naman. Sa bagay, kitang-kita, no? Nasa itsyo. Pero maganda siya, in fairness. Ay, maganda. Isa sa may pinakamagandang Pero mukha. dapat malaman niya na ang pinakamatinding puhunan sa pag-aartista, susunod na lang yung pag-arte, yung talent eh. Pakikisama muna. Yes. Ugali muna. Tama. Behavior muna. Attitude muna. Oo. Diba? Kaya pala din natin na pagkakakita na to, no? Oo. Ay, wala na. Puro love life lang niya ang naikukwento sa kung saan saang... Oo, tapos meron pang di ba? Demanda ito. Pero, Nasyong- win-win. Wala na, Oo, oo. Win-win Marquez Oo siya. nga, naloka ako Oo. doon. Kasi parang, Diba? Ay, kakaloka. Yun na lang ang pinag-usapan siya. Oo nga. So, bigay na ni Tito Manny Garcia yan. Alam na yun. Alam na niya des. na. O, di ba? Kaya- Ano ba yung simula ng pangalan niya? Sasabihin mo na naman yung mga ano. Ano? Sige. Ano? Mga bansa? Sige. Siguro Yung unang letter. yung unang letra ng pangalan niya, anong bansa nagsisimula sa Barcelona. Barcelona, Spain. Oo. Sumunod. Ang pagkatapos siguro yung Angeles. Angeles? Ba't nauwi ka na sa Pampanga? Kala ko ba mga bansa ito? Ayun sumunod. Arizona. Ayan. Arizona. Yung sumunod. Yung sumunod sasabihin natin, ito siya ay nanggaling doon sa isang lugar. Yung banal na lugar. Oo, Rome. Ay. Rome. Oo. Another one. Ay, siguro masabi ko na ito ay sa yung sa may banda Saan? siya yung may Europe. Saan sa bandang Europe? Ayun, yung Europe. Ano ba talaga brand ng gamot mo? Portugal ba yun? Ano ba? Portugal. Portugal. Portugal, ginawa yun. Yung pingi namang B. Yung Portugal niya. Ano yung Portugal ba yan?
Ay, nako! Mga kachika, alam nyo na, kilala nyo na kung sino sila. Ano ba dapat gawin? Naku, mag-subscribe na po kayo at mag-like at saka mag-share. At pakisama na rin po ang Romel Chika Network ko. Marami pong salamat. At syempre, ang taos-puso naming pasasalamat at magmamahal kay Direk Beverly Verhel. Ingat ka sa Toronto, anak. Ingat lagi. At Siyempre, wala kayong dapat sabihin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNL. At syempre, ito lang ang pinapakiusap namin sa inyo na please don't skip! At panoorin nyo ang tinatawag namin na short. Ito po yung Showbiz Now na official TikTok. paano ba TikTok? Taas nga. Oh, wala. Ay, panalo. Hindi green. Hindi expired. Namuhunan. Okay. At syempre, mga kachika, isa na naman pong episode dito na alam namin na kahit paano ay nakapagpalimot sa inyong mga problema, lalo na po ang mga mahal na mahal nating OFW sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyo. Romel, thank you. Thank you po, Nay, at Wendell. Wendell, thank you. Yes, maraming salamat sa Romel at Tito Christy. Parang opening. Ay, nako, maraming salamat sa iyo, Wendell. Episode mo na naman ito. At syempre po, mga kachika, ito po ang ating programang para sa isa't isa. Inyo ito, amin din, at atin po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Thank you. If you remember me, I remember you.